Sa panahon ngayon, nasasalamin natin ang kahirapan. Marami sa tao ang nagugutom at walang sapat na trabaho. Paano na kaya na kalimitan natin nakikita na pag-alagalan sa mga lupasan? Sa lungsod ng Tanawan, nakikita natin sila na pagala-gala at nanlilimos. Kalimitang marumi ang kasuotan, madudungis, nanlilimahid, at nangangayayat. Minsan ay iniiwasan ng ibang tao dahil sa kanilang asal at kaanyuan. Nagtanong-tanong kami sa mga tao dito sa Tanawan kung anong reaksyon nila sa tuwing makakakita sila ng mga badyaw. Nangihingi lang. Okay lang naman basta hindi lang sila namimili. Saka hindi sila namin pinamamaya magsuko sa tabi-tabi. Saka umiihi sa Pagka nakapanghingi na, pinabababa ko na, baka makikita eh. Mahilig yung mga yan sumami. Wala talagang pinapalit natin dyan sa Sa unang araw ng aming paghahanap sa mga badyaw, Ito. Puto. Ay, kaya niyo mag-Tagalog? Salitaan mo Tagalog. Ha? Oo. Ano magtagalog? Nanay na matagal na dito. Ate, bigay. Interview! ay nagulat kami sa kanilang ipinakitang asal sa amin. Halos nalito na rin ang aming cameraman dahil sa biglaang pagkapkap ng mga badyaw sa mga bulsa namin. Wait lang. Mamaya. Sa pagpapatuloy ng paghahanap namin sa mga badyaw, natagpuan namin ang kanilang pansamantalang tinitirhan sa tabi ng CP Reyes Hospital. Magandang araw po. Pwede pong mag-interview sa inyo. Marunong po kayo mag-Tagalog? Konti. Ano pong ginagawa niyo dito? Ate, saan po kayo nakatira dati? Kami sa Batangas. Malitam. Bakit po napadpad po kayo ngayon dito? Na magpalibis na ako, kung asawa mamatay, akong anak mamatay sa dagat. Bukas uwi na kami. Palibis na lang po. Ay pasok na yung mga bata. Napasok pa po yung mga bata. Oo, yung anak ko pati. Sa ngayon po nalalanghalian po kayo. Saan po galing yung inulam yung gulay, tsaka po yung bigas nyo? Pili namin dyan, tapos pag may napalimot ko yung pera, pamili namin dyan. Pagkain. Kalimitan po na pong ginagawa sa inyo pag nanilimas po kayo. Bago manilimas po kayo, binibigyan naman po kayo minsan. Kaya minsan na pong ginagawa sa inyo. Ay, ito na. Pampalimas po. Pagkayaro po sa lu. Hindi naman po pag may binigay kami ng halimbawa mga pera, bili namin pagkain. Tapos
Ang iba naawa, ang iba hindi po. Meron naman kung ibang tao na nananakit sa inyo. Okay sa balata. Maya-maya ay nagdatingan na rin ang iba nilang kasamahan galing sa kanilang panlilimos. Ate, sa isang araw po, magkano po ang mga nalilimos nyo? Mag-isanda, pero doon na po kami kung ng pambili. Bigas po. Bigan, isda. Saan po kayo nagluluto? Minsan po dito. Doon na nagluluto. Saan po, kada gabi po lilipat po kayo ng ibang lugar. Saan po kayo matutulog? Diyan po sa may ano, Arctic. sa Caltex. Ilan? Ilang Hindi beses na- po kayo nakain sa isang araw? Minsan pagtatlo, minsan pag walang kinain, madalawa lang. Eh, nagkakasya naman po yung pera na nalilimos nyo sa inyo po lahat. Palamungan. Ay, saan nyo po yung binili? Saan nyo po binili? Sa may tawag. Ay, pwedeng pwedeng sumama sa ano? Dito pa gaganyan nyo? Pwede sumama? Pwede sumama? Ha? Sige. Nagtungo kagad sila sa isang tindahan upang sulatan ng sobre na kanilang ipinamimigay sa mga taong kanilang nakasasalubong. Pilit silang pinapaalis ng may-ari ng tindahan. Sinundan namin sila sa kanilang panlilimos. Nagpatuloy pa din kami sa paglalakad na parang walang patutunguhan. Sinundan talaga natin yan. Oo. Teka, paglalakad. Saan niya mapapunta yung picture? Wala sa school namin to. Na bakit? Ha? Bakit? Wala lang, kailangan daw namin. Tulugan niyo kami? Totoo. Tulugan. Oo. Tulugan yung picture namin. Sinulog mo. Nalilipa. At sa mahabang pakiusapan ay napapayag na din namin sila na gawin namin ang kanilang trabaho. Ang pangalan niya, si Marian de Vera. Nang tinanong namin kung anong ginagawa nila dito sa lungsod ng Tanawan, ay ang tanging sagot nila sa amin ay ang paghingi ng limos sa mga taong kanilang nasasalamuha. Mas maganda. Hoy, tindahan naman. Hindi mo naman masasabi. Hoy, Rasa. Di ba meron na sa jeep? Mabiligo! Sa unang subok namin sa isang jeep sa paglilimos, ay bigo kami makahingi ng konting barya. Barya sa mga pasahero. Hindi
Hindi pa rin kami nawala ng pag-asa na makahanap ng jeep na magbibigay sa amin ng aming hinahangan. Nang makatsyempo muli kami ng panibagong jeep, ay sinubukan muli namin ang una naming ginawa. Ngunit, talagang hindi kami pinagbigyan ng pagkakataon sa aming layunin. Humingi ka ng tulong kasi sa kanila. Sabi mo konting tulong. Sabi mo konting tulong, malakad sa kanila. Nawala na kami ng pag-asa na makalagap ng konting barya. Dito namin napagtanto na mahirap pala ang trabahong ginagawa ng mga badyaw. Trabaho na tanging bumubuhay sa kanila. Trabaho na maaaring maging sanhi ng kanilang kapahamakan. Trabaho na masasabi natin mahirap pero ginagawa nila upang mabuhay. Ang lahat ng tao ay nilikha ng Diyos ng pantay-pantay. Kailan din kaya sila magkakaroon ng puwang sa ating lipunan? Mabigyan pa kaya sila ng pansin ng ating pamahalaan? Sasabay ba sila sa takbo ng buhay o bibitaw na lang at mananatili sa kanilang kinagisnan?